Good morning po ulit at pasensya na, medyo hindi maganda yung internet connection natin kaya po nagkakaganito. Putol-putol yung live video natin. Pero anyway, patuloy po tayo sa ating topic. Nahulog ba ang Biblia mula sa langit? Ang sagot, hindi po. Ito po ay gradual na process ang pagbuo ng Biblia. Ang Old Testament po natin ngayon na ating ginagamit ay nagmula po sa mga Hudyo, sa kanilang Tanak at saka Torah. At ang New Testament naman po ay sinulat ng mga Kristiyano, particularly ang mga apostol at kanilang mga alagad. Ang Old Testament na sinabi ko kanina na nagmula sa mga Hudyo ay sinulat ng mga propeta. Gaya na lamang po ni Propeta Amos, Propeta Mika, Propeta Ezekiel, at marami pang iba. Samantalang ang New Testament ay sinulat po ng mga Kristiyano. For example, Mateo, Juan, Lucas, Pedro, at marami pang iba. Ang Biblia ba talaga originally ay isang buong libro na tulad na ginagamit natin ngayon? Hindi po. Dati po, ito ay kalat-kalat po na mga sulat na naka-scroll. Nakasulat sa papyrus. O yung sinaunang papel na ginagamit sa panahon ng mga unang tao hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya buong libro na nakikita natin ngayon, kundi kalat-kalat po na sulat, nagkalat po siya, hindi po siya naka-compile sa isang buong libro. Paano ba ito naging isang buong libro? Sino ba ang dahilan na naging isang buong libro, Old at New Testament? Walang iba po kundi ang Catholic Church. Bago pa po nabuo ang Biblia na maging isang buong libro, Old and New Testament, ay nandoon na po ang Catholic Church. For the first 300 years of the church, there was no such Bible na makikita natin ngayon na isang buong libro na kumpleto, Old at New Testament. Wala po. At yun na nga po, noong unang panahon, sa panahon ng mga unang Kristiyano, from the beginning of the church until around 300 to 400 AD, marami pong sulat na kumakalat at para po maiwasan ang pagkakamali ay ginamit ng simbahan ang discernment galing sa Holy Spirit kung anong mga aklat talaga ang dapat isali sa Biblia. Kasi po ang may approval o ang may nagsabi na dapat itong mga libro lang ang isali sa Bible ay ang simbahan, ang Catholic Church po. Sa pangunguna ni Pope Damasus noong year 387 AD, kung di ako nagkakamali. So sa year 387, kung di ako nagkakamali, ay inumpisahan ang pagkolekta sa mga aklat ng Biblia na dapat i-compile sa isang buong libro. Natapos ito, ang pag-compile around 400 AD na. So from 397 to 400 AD plus na taon bago natapos ang pag-compile sa libro. So nakabuo sila ng 73 books, 46 books from the Old Testament and 27 books from the New Testament. Kasi nga po, marami pong sulat o liham na kumakalat, hundreds of them. So siguro thousands pa nga. Kaya inano ng simbahan, in-screen ng simbahan kung aling mga sulat ang nararapat na isali sa
pagbuo ng Biblia. So balik po tayo. Ang Old Testament po ay galing sa mga propeta. Sila po ang nagsulat ng Old Testament, pero hindi po Biblia na tulad na makikita natin ngayon, kundi mga balat ng hayop ang sinusulatan, papyrus, yung mga sinaunang papel nila, at naka-scroll, naka-roll yung papel na ginagamit nila, hindi po tulad ngayon. At ang New Testament naman po ay sinulat ng mga unang Kristiyano, particularly ang mga apostles at kanilang mga assistants. Ganon din po, hindi din po tulad sa nakikita natin ngayong libro na bookbind, kundi scroll po using papyrus, yung iba ginagamit balat ng hayop, kasi nga po wala pa silang teknolohiya sa panahon na yon. At ang makikita nating Biblia ngayon na buo, Old and New Testament, total 73 books, 46 books from the Old Testament, 27 books from the New Testament, equals 73 books, ay nabuo lamang dahil sa Catholic Church. From the year 300 up to 400, kinulikta ng Catholic Church ang mga nararapat na sulat o liham o ebanghelyo na nararapat na isali sa Biblia. Kaya nagkaroon ng tinatawag na Biblia. Dati po sa panahon ng Old Testament hanggang sa panahon ng Panginoong Hesukristo, wala pong tinatawag na Biblia, kundi mga scriptures po yun na galing sa mga Hudyo, sa mga propeta, na ginagamit nila sa kanilang pagsamba. Yun pong Tanak at Torah. Wala pong Biblia, wala pong Bible. Ang nagpangalan po ng Bible sa Bible ay ang Catholic Church na po. Kasi po ang Bible ay nanggaling sa Greek word na biblos. Ibig sabihin collection of books. Library of books. Bakit collection of books o library of books? Kasi nga po, uulitin natin, ang Biblia composed of 73 books, 46 books from the Old Testament and 27 books from the New Testament. From Genesis, so that is one book, up to Revelation. So total 73 books. That's why it's called Bible from the Greek word biblos, meaning collection of books or library of books. So, good morning, Ma'am Celine Andre. Good morning, Sir Vincent Pase, Sir Guardiano Resaba, Ma'am Celine, Jaris Morales, Valerie Ann Monique, Annalyn Pagol Akta, Annalyn, JP VV, kaibigan ko to. Sir Gio, kamusta sir? Pa-shout out. Shout out sa iyo dyan sa New Zealand. Sana padalhan mo kami dito ng baka at gatas. Joke lang. Alma Hagimit Abenoha, Samuel Gabriel. Thank you for watching. At patuloy po tayo sa ating topic kung paano nabuo ng Biblia. Marami po kasing nagsasabi na ang Biblia daw po ay bigla lang nahulog mula sa langit. Mali po yun. Kasi marami sa atin gumagamit lang ng Biblia pero hindi alam kung paano nabuo ang Biblia. So after na kolekta ang mga aklat, ebanghelyo, sulat para maging isang buong Biblia, ang lingwahe na ginagamit kasi sa pagsusulat originally ay ang Aramaic, Hebrew, tsaka Greek. So, hindi masyadong maintindihan ng ibang mga tao ang mga lingwaheng iyon. Kaya, ginawa ang tinatawag na translation mula sa original languages na Hebrew, Aramaic, at Grego, ginawa ang translation into Latin. Sino ang nag-translate? Walang iba kundi si Saint Jerome. Sino ba si Saint Jerome? Siya ay isang pari ng anong relihiyon? Ng Catholic Church. Inutusan siya ng Santo Papa ng panahon na yun
na i-translate ang Biblia into Latin para mas maintindihan ng higit na nakakaraming bilang ng mga tao para matupad ang utos ng ating Panginoong Hesukristo na mababasa natin sa Mateo 28, 18 hanggang 20 na nagsasabing ating Panginoong Hesukristo sa Great Commission na ipalaganap sa lahat ng bansa ang kanyang katuruan. So, para mangyari yun, kailangan nilang i-translate ang original languages ng Biblia mula Hebrew, Aramaic at Greek into Latin na siyang popular na language na ginagamit sa mga panahong iyon. Kung tulad sa panahon natin, English, Latin naman sa panahon nila. Para mas mapadali ang pagpapalaganap ng katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. So, si Saint Jerome, sa utos ng Santo Papa, ay tinranslate niya ang Biblia from original languages into Latin. Yun ang tinatawag na Latina Vulgata, ang pinakaunang translation ng Biblia. Ginawa ni Saint Jerome, isang paring Katoliko, sa ilalim ng utos ng Santo Papa. So, balikan natin. For the first around 300 years of the Catholic Church, there was no Bible. Ano ang meron? Mga scroll ng Old Testament at saka New Testament writings. Later on, New Testament writings. Wala pang Biblia na buo na makikita natin ngayon na isang aklat na nakakompile. Wala pa pong ganon. Nagkaroon lamang po ng kumpletong aklat na 73 books, 46 old plus 27 new dahil po sa pasya ng simbahang Katoliko under the guidance of the Holy Spirit. From the year 300, around 300 up to 400, ginather ng simbahang Katoliko sa pag-uutos ng Santo Papa ang lahat ng mga sulat, ebanghelyo, mga aklat na nararapat na ipabilang sa Biblia under the guidance of the Holy Spirit. So, ang tanong, meron na bang mga sulpot na sekta sa mga panahong ito? Ang sagot, wala pa po. Kasi ang mga sulpot na sekta lumitaw lamang after more than 1,500 years mula sa pagkakatatag ng simbahang Katoliko. Sila po ay gumamit lamang ng ginamit lamang nila ang ginawa ng simbahang Katoliko na Biblia, kumpletong Biblia. Maliban pa po, binawasan po nila ang kumpletong Biblia ng 7 aklat mula sa tinatawag na Septuagint Greek version na kadalasang ginagamit ng mga apostol sa kanilang pangangaral. Bakit? Kasi si Martin Luther, na ama ng mga Protestante, ama ng mga sulpot, ay mas pumanig siya doon sa pasya ng mga Hudyo na kalaban ng ating Panginoong Hesukristo, na ayaw tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, kalaban ng mga Kristiyanos, kalaban ng mga apostol na mga Hudyo. Tinanggal ng mga Hudyo ang Septuagint Greek version, yung 7 aklat na tinatawag natin ngayon na Deuterocanonicals. Kasama na doon ang Book of Tobit, yung Maccabees at iba pa. Yun ang sinunod ni Martin Luther. Si Martin Luther, yun ang ama ng mga sulpot. Yun ang father of Protestantism. Sumulpot si Martin Luther, ang kanyang sekta, around 1500s. So, more than 1,500 years mula sa pagkakatatag ng simbahan. Sumulpot ang mga sulpot sa pangunguna ni Martin Luther at tinanggal nila ang 7 aklat. So, ibig sabihin, hindi ang Katoliko ang nagdagdag sa Biblia, kundi ang mga Protestante, ang mga sulpot,
sa pangunguna ni Martin Luther. Marami po ang hindi nakakaalam at marami po ang naniniwala sa mga kasinungalingan ng ibang mga reliyon na sinasabing dinadagdagan daw ng Katoliko ang mga utos, ang mga aral, ang mga nakasulat sa Biblia. Pero ang katotohanan po ay kanilang binawasan ng 7 aklat, kaya ang Biblia nila ngayon, kahit bilangin po natin o i-search natin, 66 books lang, hindi original 73 books. Ang original po na Biblia ay 73 books, 46 from the Old, 27 from the New. Hindi po 66 lang. Nagiging 66 lang po dahil sa kagagawan ni Martin Luther sa pagbawas niya ng 7 aklat mula sa Septuagint Greek version. Sumunod po siya sa steps ng mga Hudyo, yung mga Hudyo na kalaban ni Kristo, kalaban ng mga apostol, kalaban ng mga unang Kristiyano, na tinanggal ang 7 aklat, ang Septuagint version, mula sa Bible. So, yun po. Ang straight to the point tayo, paano nabuo ang Biblia? Hindi po nahulog mula sa langit, kundi kinumpile po ng simbahang Katoliko ang mga kumakalat na mga sulat, aklat, ebanghelyo sa panahong 300 to 400 AD upang makabuo ng isang buong Biblia na 46 Old Testament at 27 New Testament, total of 73 books. Kasi nga po dati, pakalat-kalat po ang mga sulat, liham, ebanghelyo. Hindi po siya nakakompile sa isang aklat. Kaya ang ginawa ng simbahan, kinumpile siya sa isang aklat at tinawag na Biblia. Ang simbahan ang nagtawag sa Biblia na Biblia. Wala pang Biblia sa panahon ng Panginoong Kristo at panahon ng mga apostol, lalong-lalo na po sa panahon ng mga propeta sa Old Testament. Wala pa po. So, sino ang pinakaunang nag-imprinta ng Biblia o printing press? Walang iba din po, kundi ang simbahang Katoliko din, ang tinatawag na Gutenberg Bible, na pinakaunang Biblia na gawa sa printing press. Yung sinaunang printing press na machine ay ang pinakaunang nakaprinta po ng ganun ay ang simbahang Katoliko din. Yun ang tinatawag na Gutenberg Bible. At additional pa po, siguro sa ngayon yun na muna ang ating pag-uusapan. Bukas po baka magla-live pa po tayo ulit. At ipopost ko po kung anong topic ang ating pag-uusapan. Pwede din po kayong mag-comment kung anong topic ang gusto ninyo upang ating mabigyang pansin. Kung pwede ay i-share din natin ang ating video para makita sa iba nating mga kasama, lalong-lalo na yung mga busy na kasama natin na wala ngayon. At sana po ay may natutunan tayo kahit konti sa ating pagsasama sa umagang ito. Maraming salamat po at bago po tayo magpaalam ay magdasal po muna tayo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At may pahabol po dito si Bro Eric. Brad, ang Biblia ay malinaw na nag-uutos na huwag gagawa o sasamba sa anumang imahe ng nilalang sa langit, lupa o tubig. Dahil ang Diyos ay naghahangad ng bukod ng pagsamba. Anong kaparusahan sa lumabag nito dahil lahat ng Katoliko ay nilabag ito? Ay klaruhin po natin to, no?
Ang sinabi po ng Biblia sa Exodo ay huwag gumawa ng imahen at sambahin bilang Diyos. Yun po ang konteksto. Hindi po sinabi ng Biblia na bawal totally or completely gumawa ng imahen. Bakit po? Kasi kung yun po ang ating paniniwalaan, ay nagkukontradict po pala ang Biblia. Contradiction pala kasi ang Diyos mismo, nag-utos siya na gumawa ng kirubin, gumawa ng bronze serpent. Ano ba ang kirubin? Yun ay imahen. Ang bronze serpent, yun ay imahen. So, hindi ibig sabihin na mali, completely or totally ang paggawa ng imahen. Ang ibig sabihin ng Biblia ay kung gagawa ka ng imahen at sasambahin mo bilang Diyos, yun po ang pinagbawal. Idolatry po yun. Ang ginagawa natin sa simbahang Katoliko, wala tayong mababasang doktrina na sinasabing sambahin ang mga estatwa o mga rebulto ng santo, kundi ito ay mga simbolo ng mga tao na namuhay ng kabanalan at binigyan natin ng respeto bilang mga hero o bayani ng simbahan. Hindi po natin sila sinasamba bilang mga Diyos o Diyos-Diyosan. Malaking pagkakaiba po ang sinasabi ng Biblia at sinasabi ng mga ibang reliyon. Kasi ang kanilang pagkakaintindi sa Biblia ay mali. Kaya huwag po tayong maniwala kaagad sa sinasabi ng iba. Yun lamang po at kita-kita tayo. Baka bukas magla-live tayo ulit. Mag-a-update na lang din po ako sa aking post kung anong topic ang pag-uusapan natin bukas. Maraming salamat. God bless and safety first.